Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan makalipas ang ilang sandali ay nagising si Chen Xing sa kanyang pagkakatulog at ito ay pawis na halos hindi na makahinga dahil itong kanyang dalawang babae na Crystal Beast ay mahigpit na nakayakap sa kanya habang mahimbing na natutulog, at napapatanong na lang siya na ano na raw ba itong mga nangyari sa kanya ngayon. Habang mahimbing na natutulog si Lily ay nananaginip naman siya na mayroong tumawag sa kanya. Imulat raw niya ang kanyang mga mata dahil oras na raw para umalis sa kanyang landas para maging hari. Nang iminulat ni Lily ang kanyang mga mata ay dito nakita niya sa kanyang panaginip ang kanyang bagong anyo na kanyang tinanong ang boses na kanyang naririnig kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin sa daan patungo sa isang hari. Ayon naman ang boses na hanapin raw niya ang 12 knight upang kanyang matamo ang 7 virtues at likas na mabuksan ang kanyang daan patungo sa landas ng isang hari. At sa pagdating ng panahon ay kanyang pagharian ang buong mundo ng Crystal Beast. Makalipas ang kinaumagahan ay dito napapaisip si Chen Xing nang binanggit sa kanya ni Lily na kagabi daw noong siya ay natutulog ay nananaginip siya patungkol kung paano ang landas patungo sa isang hari. Sa isip-isip naman itong ating bida na sa binanggit daw ngayon ni Lily sa kanya ay kanyang naalala ang boses noong panahon na kanyang tinulungan si Lily. May kinalaman ba ang boses na iyon kung paano ang landas upang maging hari? Pero sa nakita niya ngayon sa hitsura ni Lily, anong klaseng hari kaya siya? Isang hari ba ng mga matatakaw kumain? Makalipas ang ilang oras ay ipinakita sa eksena ang isang malaking branch ng Crystal Beast Association. Makikita dito si Lily na manghang-mangha sa lawak ng lugar na kanyang nakikita kaya tinanong niya si Chen Xing na kung anong lugar raw ba ito. Paliwanag naman sa kanya ng ating bida na ang lugar na ito ay isang local branch ng Crystal Beast Master Association, dahil kinakailangan pa rin ng mga baguhan na mga Beastmaster na magtrabaho dito para kumita ng pera. Dagdag pa dito ang mga transaction at pagbili dito ay kinakailangan ng eksklusibong contribution points ng association. Nang lumapit si Chen Xing sa babae na receptionist ay agad naman siyang binabati nito na maligayang pagdating daw sa kanilang association building. Ang kanya raw bang pagkakilanlan ay si Junior Master Chen Xing? Pumarito raw ba ito upang mamili or mag-training, o tumanggap ng mga commission galing sa kanilang association? Tanong naman ng ating bida sa babae na receptionist na kung ano raw ba ang kasalukuyan na available na mga commission. At dito ipinakita ng babae na receptionist ang mga available na commission na maaaring kunin ng ating bida. Ang unang misyon ay pumitas ng mga halamang gamot sa kagubatan kung saan may mga Crystal Beast. Makakakuha siya ng 5 puntos bawat halaman. Ang pangalawang misyon ay palayasin ang insect type na mga Crystal Beast sa loob ng isang bahay. Siya ay makakakuha ng 50 na puntos. Ang pangatlong misyon ay bantayan ng isang minahan sa ilalim ng lupa. 20 na puntos ang makukuha bawat araw. Matapos matingnan ni Chen Xing ang mga available na mga misyon ay kanyang tinanong ang babae na receptionist na bakit ang mga gantimpala ay masyadong mababa. Humingi naman ng paumanhin sa kanya ang babae na receptionist dahil ang misyon sa mga baguhan ay masyadong intense. Pero napansin naman ng ating bida ang pang-apat na misyon na pumunta sa White Pine Forest at hulihin ang isang twin-tail beast. Kahit anong kasarian ay maaring hulihin, siya ay makakakuha ng 1,500 contribution points para dito, kaya tinanong ng ating bida ang babae na receptionist na bakit ang misyon na ito ay mataas ang gantimpala, ngunit ni isa ay walang kumukuha. Ayon naman ng babae na receptionist na ang isa raw na misyon na kanyang tinutukoy ay ipinalabas ni Dr. Keyang para sa ilang kadahilanan, at ang pakikitungo sa kanya ay palaging nagdudulot ng kamalasan, kaya walang ni isa ang gustong kumuha sa misyon kahit masyado pang mataas ang gantimpala, mas gusto pa nilang kunin ang mga simpleng misyon kahit mababa pa ang bayad. Sa paliwanag ng babae na receptionist ay tinanong siya ng ating bida na kung mayroon raw bang mga ganoon na bagay na nangyayari, pero agad nang umiti ang ating bida dahil kanya raw kukunin ang misyon, dahil titingnan niya kung anong swerte ang mayroon siya. Sa katunayan ay nasa gitna na siya ng pakikitungo kay Dr. Keyang. Lumipat naman ang eksena sa White Pine Forest, maririnig dito ang boses ng ating bida na kanyang sinaad kay Lily na ayon raw sa misyon na pumunta lang daw sila sa target na lokasyon, ngunit itong kagubatan ay masyadong malawak. At tinanong ng ating bida si Lily na matapos raw niyang makipaglaban sa mga maraming Crystal Beast ay mayroon ba itong naramdaman sa kanyang sarili patungkol sa kanyang pag-evolve. Sagot naman sa kanya ni Lily na wala raw siyang kakaibang nararamdaman patungkol sa kanyang pag-evolve, sabay humingi si Lily ng patawad sa kanyang master dahil kahit sobrang daming mga Crystal Beast na ang kanyang natalo ay hindi pa rin siya nag-evolve. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla naman lumabas itong beast type na Crystal Beast na ang Twin Tail, na nasa antas ng infant stage.
Nang nakita ni Lily ang Crystal Beast na kanilang hinahanap ay kanyang tinawag ang pansin ng kanyang master. Dahil tingnan raw ng kanyang master, di ba ang Crystal Beast na yun ay ang kanilang target. Dahil dito ay gulat na gulat itong Twin-tail Crystal Beast dahil mabilis na lumapit sa kanya ang ating bida na mayroong hindi mapaliwanag ng ngiti, na kanyang sinaad sa Twin-tail Beast na huwag raw itong gumalaw, magiging mabait lang raw ito dahil hindi naman niya siya aatakihin. Pero sa hindi nila inaasahan dahil mabilis na tumakbo ang Twin-tail Beast upang hindi siya mahuli sa kamay ng ating bida, kaya inutusan ni Chen Xing si Lily na magmadali raw sila upang kanilang habulin ang kanilang target. Tugon naman ni Lily sa ating bida na kaya raw tumakas ang kanilang target dahil sobrang nakakatakot raw ang mukha kanina ng kanyang master. Habang abala sa paghabol si Chen Xing sa Twin-tail Beast ay napatigil naman siya sa kanyang pagtakbo na lumingon-lingon sa kanyang buong paligid, dahil nagkahiwalay raw sila ng landas ni Lily, at saan na din pumunta ang Twin-tail Beast na kanyang hinahabol. Ngunit napatingin naman siya sa kanyang unahan dahil mayroon siyang narinig na kakaibang boses. Kaya nasabi na lang nitong ating bida kung mayroon raw bang ibang tao dito. At dito makikita itong isang lalaki na tuwang-tuwa dahil matagumpay niyang nahuli sa kanyang inihanda na patibong ang Twin-tail Beast. Kaya nasabi na lang niya na masyado raw siyang maswerte dahil itong Crystal Beast ay lumapit sa kanyang inihanda na patibong, ibibigay raw niya ito sa kanilang organization, at dapat makakuha din ito ng magandang presyo doon sa black market. Sa isip-isip naman nitong si Chen Xing habang kanyang hinawakan ang Crystal Beast capsule kung nasaan si Fizz na kakaiba raw ito dahil bakit bigla na lang kinabahan nitong si Fizz, marahil ba na nabili muna siya doon sa black market bago siya napunta sa matabang panot na kanyang nakalaban noong nakaraan. Pero agad naman napansin ng lalaki na mayroong tao na tahimik na nagmamasid sa kanya, kaya kanyang sinisigaw habang kanyang pinalabas ang kanyang Crystal Beast na kung sino raw ba ang tao na nagmamasid sa kanya. Balak raw ba niyang kalabanin ang kanilang Dark Underworld Gang? Ang pinalabas pala na beast nitong lalaki ay isang Crystal Beast type na ang Poison Spider na may antas na soldier level. Dahil dito ay agad nagpakita sa kanya ang ating bida maging si Purple Snake, sinaad pa sa kanya ng ating bida na ngayon lang raw niya narinig ang lahat, na balak niyang magbenta ng mga Crystal Beast doon sa black market, at ano din ang kanyang sinasabi na ang Dark Underworld Gang dahil ngayon lang din niya ito narinig. Pero hindi naman pinansin nitong lalaki ang katanungan ng ating bida bagkus natatawa lang ito na nagtanong kung ano raw bang uri na Crystal Beast itong kanyang nakikita, sabay dali-dali na inutusan ng lalaki ang kanyang Crystal Beast na kanyang atakihin sila ng kanyang Poison Spider upang hindi makatakas. Sa atake ng kalaban ay mabilis na inutusan ni Chen Xing si Purple Snake na kanya raw harangan ang Poison Web na pinakawalan ng Crystal Beast Spider. Nang matagumpay na naiwasan ni Purple Snake ang atake ng Crystal Beast Spider ay muli na naman nagpakawala ang Crystal Beast Spider ng kanyang maraming Poison Web, at natatawa pa itong lalaki na kanyang sinaad sa ating bida na kung sa tingin raw ba niya na yun lang ang kayang likhain na atake nitong kanyang Crystal Beast. Dahil sa maraming Poison Web na pinakawalan ng Crystal Beast Spider ay dito makikita si Purple Snake na matagumpay na nahuli at nahihirapan na itong gumalaw. Nang tuluyan ng hindi makagalaw si Purple Snake ay sinaad ng lalaki sa ating bida na ang kanyang Crystal Beast ay hindi na makagalaw, ngayon kanyang ipapakita ang natatangi na kakayahan nitong kanyang Crystal Beast Spider. Makikita itong Crystal Beast Spider na dahan-dahan na lumapit kay Purple Snake upang kanya na itong tapusin, kaya nagbigay ng utos ang ating bida kay Purple Snake na agad niyang gamitin ang kanyang eye contact habang hindi pa nakalapit sa kanya ang Poison Spider. Dahil kapag tuluyan siyang makagat nito ay agad siyang mawalan ng malay at hindi na makakatulong sa kanya sa laban. Sa ibinigay na utos ng ating bida ay pinasangayunan naman ito ni Purple Snake sabay kanyang inactivate ang kanyang kakayahan na ang eye contact sa kalaban. Sa nangyari ay biglang napatigil sa paggalaw itong Crystal Beast Spider na masyadong nanginginig dahil sa pamamagitan lang ng tingin ni Purple Snake ay binalutan na ito ng laso ni Purple Snake sa katawan na dahilan upang maparalisa ang buong katawan ng Crystal Beast Spider. Nang nakita ng lalaki ang nangyari sa kanyang Crystal Beast ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na hindi makapaniwala sa mga nangyari. Habang hindi pa rin maalis ng lalaki ang kanyang tingin sa kanyang Crystal Beast ay minumura naman niya ang ating bida na kanya itong sinabihan na huwag raw itong masyadong magmalaki sa kanyang sarili dahil nakita naman niya na ang kanilang pagmamay-ari na Crystal Beast ay parehong hindi makagalaw, ngunit kahit ganito ay kaya pa rin niyang palitan ang kanyang alas laban sa kanya. Pero makikita lang naman ang malaking buntot ni Purple Snake na kanyang hinampas ng napakalakas sa Crystal Beast Spider, sabay nagsaad sa lalaki ang ating bida na ang kanya lang naman natalo ay ang itaas na katawan ng kanyang Crystal Beast, hindi ba niya nakita na maaring pang-atake ang kanyang mataas na buntot?
Sa ginawang atake ni Purple Snake gamit ang kanyang buntot ay tumilapon ang Crystal Beast Spider sa isang malaking puno at agad nawalan ng malay. Matapos matalo ng ating bida ang lalaki ay agad niya itong iginapos sa isang malaking puno habang walang malay. Natatawa pa na sinaad sa kanya ni Chen Xing na sinubukan pa raw niya kanina na itali ang kanyang Crystal Beast. Ngayon ano ang pakiramdam ng siya na mismo ang nakatali, at ngayon kanyang titingnan kung ano ang mga kayamanan at mga kagamitan na kanyang makukuha mula sa kanya. Nang tuluyan ang nakuha ng ating bida ang mga kayamanan at kagamitan mula sa lalaki na kanyang nakalaban ay kanyang iniisip na kung ito raw bang kanyang mga nakuha ay isang Energy Crystal Beast, kapag ito ay kanyang mapakain sa Crystal Beast ay tataas ang kanilang EXP ng ilang tonelada, ito ay katumbas ng 500 na puntos galing sa kanilang association, at itong potion na kanyang nakuha galing sa lalaki ay lubhang kahinahinala. Pero hahayaan na lang daw muna niya ito. Kanya na lang ipapaubaya sa kanilang association itong basura na kanyang natalo, dahil sa ngayon ay kanya nang kukunin itong Twin-tail Beast at agad na babalik doon upang kanya nang makumpleto ang kanyang misyon. Pero napalingon naman si Chen Xing sa kanyang likod dahil tinawag siya ni Lily. Tinanong pa ng ating bida kay Lily na kung saan raw ba ito napunta noong silang dalawa ay sabay na tumakbo upang habulin ang Twin-tail Beast. Sa kasamaan na palad ng malinaw nang nakita ni Chen Xing ang kasalukuyan na sitwasyon ni Lily ay masyado siyang nabigla dahil punong-puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Sinabi pa ni Lily sa kanyang master na tumakbo na raw ito ng mabilis upang makatakas. Ang nakalaban pala ni Lily ay itong babae na nanggaling sa Dark Underworld Gang, na isa sa 6 na pakpak na mga officer, siya ay mayroong Crystal Beast na isang Queen Bee. Tinanong pa niya sa ating bida na kung siya raw ba ang master ng kakaibang humanoid na Crystal Beast. Mukhang magbabago raw ang kanyang plano dahil kinakailangan muna niyang talunin ang lalaki bago niya kunin ang humanoid Crystal Beast. Sa biglaan na paglitaw nitong babae ay pag-alit siya na tinanong ng ating bida na kung sino raw ito, bakit niya inatake si Lily, sa tingin din niya nakasamahan siya ng tao na kanyang natalo, binigyan naman ng babala ni Lily ang kanyang master na mag-ingat sa babae na kanilang kaharap ngayon dahil masyado siyang malakas. Wala na nga na sinayang na oras itong babae dahil agad niyang inutusan ang kanyang Crystal Beast na kanya silang atakihin, sinabi pa niya sa kanyang Crystal Beast na patayin niya ang lalaki at ang humanoid Crystal Beast ay kanilang hulihin. Dahil sa malakas na atake na pinakawalan ng pagmamay-ari na Crystal Beast ng babae ay nakaramdam ng pagkabahala ang ating bida dahil nakita niya si Purple Snake na madali lang tinamaan at agad na tumilapon habang namimilipit sa sakit. Nang nakita ng ating bida na ang ibang pinakawalan na atake ng Crystal Beast na pagmamay-ari ng babae ay papunta sa kanya ay mabilis niya itong iniwasan. Sinabi pa ng ating bida sa babae na talagang pinuntirya niya ang Crystal Beast Master upang ganap niyang makuha ang kanyang pagmamay-ari na Crystal Beast. Pero tinawanan lang naman siya nitong babae na nagtanong sa ating bida na kung nagulat raw ba ito sa kanyang mga ginawa. Sa tingin raw ba niya na ang isang tao na galing sa Dark Organization ay mas uunahin pa ang pakikipagkaibigan? Sabay natatawa na parang isang demonyo itong babae na kanyang hinawakan ang kanyang mukha na kanyang sinabi sa ating bida na ibigay na raw niya ang kanyang humanoid Crystal Beast. Pero makikita ang pagmamay-ari na Crystal Beast nitong babae ay bigla na lang nagbago ang kulay. Kasabay nito ay bigla na lang itong bumagsak sa harapan ng kanyang master na masyadong nagulat sa mga nangyari, na kanyang tinanong ang kanyang Crystal Beast na si Needle Stinger na kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Ang may kagagawan pala kaya bumagsak ang Crystal Beast ng babae na si Needle Stinger ay si Purple Snake dahil ginamit niya ang kanyang kasanayan na ang Contact Eye upang paralisahin ang katawan ni Needle Stinger, nasabi na lang niya na hindi raw pala biro ang pabagsakin ang kanilang kalaban. Dahil sa nagawa ni Purple Snake ay pinuri siya ng ating bida, sabay kanya itong pinasok sa Crystal Beast Capsule upang sa loob na siya magpahinga. Nang tuluyan ng nawala ng bisa ang kapangyarihan ni Purple Snake kay Needle Stinger ay makikita ito na mas umaapaw pa ang kanyang kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Sinaad pa sa kanila ng babae na kung sa tingin raw ba nila na matatalo ang kanyang Crystal Beast sa ganoon na atake, hindi ba nila alam na itong si Needle Stinger ay nasa antas na ng night level. Pero nang pagtingin ng babae sa kanyang harapan ay masyado siyang nainis dahil tinakbuhan siya ng lalaki na kanyang nakalaban. Nasabi na lang niya na ang pagtakas sa ganitong sitwasyon ay isang walang kwenta na gawain, pero ang kanyang pinagtataka bakit mabilis na wala sa kanyang paningin ang kanyang nakalaban. Samantalang makikita naman itong si Chen Xing at si Lily na hingal dulot ng kanilang mabilis na pagtakbo upang makatakas sa babae. Sinaad pa ng ating bida kay Lily na si Purple Snake daw ay wala sa kanyang kondisyon ngayon para lumaban, at ang pagmamay-ari din na Crystal Beast ng babae na si Needle Stinger ay nasa antas na ng night level.
kaya wala silang dahilan upang makipaglaban ng matagal sa kanya. Pero nagulat si Chen Xing dahil bigla na lang lumapit sa kanya si Lily at hindi maalis ang tingin nito sa mga kayamanan na bitbit ng kanyang master, kaya tinanong ito ni Chen Xing na kung mayroon raw bang problema. Sumisigaw lang naman si Lily na kanyang sinaad sa kanyang master na kanya raw na amoy ang isang mabango na amoy ng isang babae sa bagay na kanyang dala. Ang amoy raw sa kanyang bitbit ngayon ay amoy ng isang babae. Nagtataka naman na nagtanong si Chen Xing kay Lily na kung ang ibig raw ba niyang sabihin na itong bagay na nasa kanyang kamay ngayon ay isang woman tracking method. Pero nagulat si Lily dahil pinakawalan ng ating bida ang kanilang nahuli na crystal beast na ang Twin Tail, kaya tinanong niya ang kanyang master na paano na raw ang kanilang misyon kapag kanila siyang pakawalan. Habang patuloy pa rin na nagtataka itong Twin Tail Beast kung bakit siya pinakawalan ay pinaliwanag naman ni Chen Xing kay Lily kung bakit niya ito ginawa. Dahil ang kanilang nalalapit na laban dito ay masyadong matindi, kaya hindi niya natitiyak ang kaligtasan ng Twin Tail Beast kapag nasa kanila pa siya. Hindi raw niya kayang tingnan na masasaktan lang siya nang dahil lang sa kanilang misyon na kanila siyang makuha. Ngunit nang ipinakita ng ating bida ang kanyang mga nakuha na kayamanan ay masyadong naglalaway itong si Lily, nakangiti pa na sinaad ni Chen Xing kay Lily na hindi raw niya inaasahan na nakakuha siya ng iilang mga magagandang bagay. Ito ay mga energy beast crystal na nagpapalakas ng experience. Narinig din niya na kapag nakain ang isa nito ng mga normal na crystal beast ay agad silang mag-evolve, pero ngayon kanya itong ipapakain lahat kay Lily. Samantala makikita naman itong babae na hindi nakaramdam ng pagkabahala habang hinahanap niya kung nasaan ang ating bida at ang humanoid crystal beast na kanyang gustong makuha, dahil alam niya na kahit saan man sila magpunta ay mahahanap niya sila. Nang naubos na lahat ni Lily ang mga energy crystal beast ay tinanong siya ng kanyang master na kung mayroon na raw ba itong nararamdaman sa kanyang sarili upang mag-evolve. Ayon naman sa kanya ni Lily na sa ngayon raw ay medyo busog pa siya, kinakailangan pa raw niyang tunawin ang kanyang mga kinain. Sa paliwanag ni Lily ay napapaisip si Chen Xing na kung paano na raw ito, dapat sapat na ang kanyang experience matapos niyang ubusin ang mga energy crystal beast, may kulang pa ba sa kanyang mga kinain upang siya ay mag-evolve. Ngunit sa hindi inaasahan habang sila ay nag-uusap ay bigla na lang nagpakawala ng maraming atake ang crystal beast ng babae na si Needle Stinger. Sa biglaan na pag-atake ay hindi na nakaiwas si Lily at tuluyan na itong tinamaan sa kanyang buong katawan. Dahil dito ay nakaramdam ng matinding takot ang ating bida, natatawa pa na sinabi sa kanya nitong babae na ang kanya raw pagtatago ay dito na natatapos. Samantalang itong si Lily ay kanyang sinisigaw na huwag raw mag-alala ang kanyang master dahil kanya siyang ililigtas sa kamay ng kanilang kalaban, pinapatahimik naman siya nitong babae, dahil kahit sa ganito raw ba na sitwasyon ay nananatili pa rin siyang loyal sa kanyang master, pero kung kukunin lang raw niya siya ay kanyang natitiyak na hindi papayag ang kanyang master. At natatawa pa niyang sinaad kay Lily na ang nararapat raw niyang gawin ngayon ay patayin ang kanyang master upang wala nang sagabal para kanya siyang makuha. Nang narinig ni Lily ang mga sinabi ng babae ay masyado siyang nagalit na kanyang iniisip na kaya raw nangyari ang lahat ng ito dahil siya ay masyadong walang kwenta, kahit masyadong mabuti sa kanya ang kanyang master, pero sa ganitong sitwasyon ay wala man lang siyang maitutulong para iligtas ang kanyang master. Kapag nagawa lang raw niyang makapag-evolve ay baka walang laban sa kanya itong kanyang kalaban na gustong pumatay sa kanyang master. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ang pawis sa mukha nitong babae na napapatanong kung ano raw ba ang boses na kanyang naririnig. Nang pagtingin niya sa kinaroroonan ni Lily ay masyado siyang nagulat dahil nakita niya si Lily na tuluyan ng nag-evolve, at kitang-kita sa likod nito ang malaking aura ng dragon na pumapalibot sa kanya habang nagliliwanag ang kanyang buong katawan. Sinabi pa ni Lily sa babae na mayroong nakakatakot na boses na pakawalan raw niya ang kanyang master kung gusto pa niyang mabuhay. Hindi naman makapaniwala itong si Chen Xing nang kanyang nakita si Lily na tuluyan ang nag-evolve. Makikita sa bagong anyo ngayon ni Lily na parang wala pa rin nagbago pero umaapaw ang kanyang kapangyarihan sa kanyang buong paligid. Sa ngayon si Lily ay isang royal type crystal beast at isa na din ganap na apprentice knight soldier level.